Sup my dudes? Welcome sa Pambansang Manhwa. Huwag kalimutan mag-iwan ng feedback at mag-enjoy sa storya na ito. Ang mga swordsmen na nangunguna pagdating sa paglaban, Runcandels, ang pamilyang tanyag sa natatanging galing at lakas sa espada. Ang mga miyembro nito ay walang katumbas at kilala sa buong mundo. Labanan, sakupin at alilain. Yan ang moto ng pamilyang Runcandel. Ang pamilya kung saan naroon ang bida natin na si Jean, ang pinakabata sa magkakapatid na Roncadels. Sa selection ceremony na magtutukoy na iyong kinabukasan, napili ni Jean ang espada ng kanilang patriarch. Ibig sabihin, siya ang mamumuno sa Runcandel family balang araw. Isang misteryosong lalaki ang lumapit kay Jean at sinabing may malaking ekspektasyon sa napili niyang espada. Ayos, sabi ni Jean. Naisip niya na ang kanyang hinaharap ay magdadala ng swerte at siyempre kasikatan. Ngunit di niya inaasahan, siya ay walang talento sa paggamit ng espada. Si Jean ay tinawag na kahihiyan ng pamilya Runcandel. Siya ay kinonsiderang pinakawalang kwentang swordsman sa kasaysayan ng kanyang pamilya. Pati ang kanyang sariling mga kapatid ay tinutukso siya dahil siya ay nag-iensayo gamit ang kahoy na espada at sinabing hindi siya nararapat sa espadang barisada. Ngunit hindi na lang siya umimik. Lumapit sa kanya ang isa sa kapatid at tinanong kung bakit hindi siya sumasagot. Nung hindi pa rin siya kumibo ay sinipa siya nito sa tiyan para sumagot sa kanyang magagaling na kapatid. Napatumba siya sa sahig habang nakahawak sa tiyan. Habang nakaupo sinubukan niyang abutin ang kanyang espada, ngunit tinapakan ng kanyang kapatid ang kamay niya at sinabing wala naman patutunguhan ang kanyang pag-iensayo. Ang isa namang niyang kapatid ay may hawak na papel at tinanong kung ano iyon. Tinanong niya kung akala mo ba talaga ay matututo kang gumamit ng espada pag binasa mo ito? Yung blonde na kapatid niya ay pinutol ang kanyang espadang kahoy at sinabing, alamin mo ang lugar mo. Tinanong niya kung bakit ito ginagawa sa kanya ng mga kapatid niya. Sinabunutan siya ng isa at sinabing ginagawa nila ito para kay Jean. Ang isa naman ay nagtanong kung ito ba ang tinuturo sa kanya ng yaya niya. Sumagot si Jean at sinabing hindi niya ito kasalanan. Lalong nagalit ang dalawa dahil sumagot si Jean at tinuruan siya ng leksyon. Lahat ng akala ni Jean ay kailangan lang niyang mag-ensayo ng mag-ensayo. Naniniwala siya na matatanggap siya ng pamilya niya pag nag-ensayo siya ng lubos at makilala bilang isang Runcandel. Siya ay napalayas na sa kanila. Simula sa puntong yon, hindi na siya kabilang sa pamilyang Runcandel. Siya ay pinanatiling buhay dahil sa kanyang pagsisikap sa pag-ensayo. Sobrang nalungkot siya pero doon niya nakilala ang master niya at nalamang meron pala siyang talento. At hindi lang basta talento, talento sa mahika na ipinagbabawal sa kanyang pamilya. Makalipas ang 3 taon at nakikita natin si Jean na sinusubukang i-replenish ang kanyang isip sa paghalo ng kanyang mana at ng mana sa paligid. Ngunit bigla ang may bumalot na itim na aura sa kanya at hindi niya alam ang nangyayari. Biglang may maitim na aurang lumitaw sa likod niya at tinanong niya kung sino ito. Sumagot siya at sinabing siya si Solderet, ang hari ng kadiliman. Ang ating bida ay nagpakilala din. Biglaan niyang inalok si Jean ng kontrata. Ipinangako ni Solderet na kung pumayag si Jean, hindi lang spiritual power ang makukuha niya, kundi kaya din niyang alisin ang lahat ng klase ng sumpa. Natuklasan ni Solderet na kinamuhian si Jean mula pagkabata at isinumpa siya ng isa sa pamilya niya. Ang pangalan ng sumpa ay Blade Illusion at siniselyo neto ang talento sa pag-eespada. Ang sumpa na iyon ang nakaakit kay Solderet. Sinabi din niya na mula ngayon, hindi na maaapektuhan si Jean ng kahit na anong sumpa at mag-i-enjoy siyang panoorin si Jean na maging mahusay na mage. Nawala na ang magic at pumunta si Jean sa labas para subukan ang kanyang lakas. Bununot niya ang espada niya at umatake. Nagulat siya na nagsasabi pala ng totoo si Solderet. Nanibago si Jean dahil sa kanyang palagay
ay walang kahit anong bigat ang kanyang espada. Habang umaatake, naisip ni Jin na lagyan ito ng magic at napagsama niya ang sword at magic. At ngayon, ang pinakawalang kwentang swordsman sa Runkandel ay wala na. Habang nag-iensayo siya, ay may nagmamatyag sa kanya na tatlo sa likod ng damuhan. Biglaan niling pagbukas ng mata ni Jin ay nakarinig siya ng mga sigaw at nakahandusay siya sa lapag na duguan habang sinusubukang tawagin ang kanyang master at si Solderet. Hindi siya makagalaw at sobrang bigat ng pakiramdam ng kanyang katawan. Hindi siya makapaniwala na mamamatay siya habang natutulog. Napapaisip na lang siya na hindi man lang siya nagkaroon ng tiyansang magamit ang bagong tuklas na kapangyarihan. Bakit? Sabi ni Jin. Bakit pa siya binigyan ng ganitong pagkakataon kung mamamatay din siya agad? At makikita natin si Jin na bumalik sa kanyang pagkabata. Napapaligiran siya ng mga tao sa kanyang pamilya. Nagtataka si Jin kung ano ang nangyayari. Ang alam niya ay siya ay namatay at hindi siya makapaniwala sa nangyayari. May lumapit sa kanyang babae upang magsabi ng good luck. Nakilala ni Jin ang babae na si Gili ang kanyang yaya. Habang tumitingin sa mga espada, nakilala niya ang espadang nakuha niya dati na ang barisada. Bigla ang naalala ni Jin na bumalik siya sa selection ceremony. Bumalik siya sa nakaraan nung siya ay isang taong gulang pa lamang. Lahat ng nasa ceremony ay nagulat sa paglapit sa espada ni Jin na ang barisada. Dati ay pagkakataon, ani niya nakuha ang espada na to, ngunit ngayon ay sinandya niya na itong kunin. Lahat ng tao ay nabigla at di makapaniwala. Alam nilang lahat na ang espadang to ay ang dating espada ng Runkandel's patriarch. Makikita din natin ang tatay ni Jin na nagsabing nakuha ng kanyang bunso ang barisada. Doon nagtatapos ang seremony at sinabing dadalhin na si Jin sa Castle of the Storm. Matapos ang 6 na taon, may isang kamay na pilit inaabot ang libro. Makikita natin ang ating bida na si Jin, kumuha siya ng upuan para maabot ang libro. Sinabi niya sa sarili niya na 6 na taon na pala ang nakakalipas, may natitira pa siyang 3 taon. Dahil ayon sa batas ng pamilya, kailangan niyang manatili sa castle hanggang 10 taong gulang. Nabigla si Jin nang may narinig siyang sigaw. Tinanong niya ang katulong kung bakit siya sumigaw at nakaupo sa lapag. Sinabi niya kay Jin na may natagpuan siyang patay na ibon sa kwarto niya. Naisip ni Jin na walang ibang gagawa nito sa castle kundi ang kambal niyang kapatid. Biglang pumasok sa kwarto niya ang kambal at inasar pa si Jin. Ang isa sa kambal ay si Daytona Runkandel, 9 na taong gulang at 11 sa 13 magkakapatid. Ang isa naman ay si Haytona Runshandel, 9 na taong gulang at 12 sa 13 magkakapatid. Paasar nilang tinanong si Jin kung nagustuhan niya ang regalong ibon. Hindi sumagot si Jin at naalala niya kung gaano kasama ang dalawa paglaki nila. 9 lang sila ngayon at nakapatay na sila nang walang kalaban-laban na ibon para lang asarin si Jin. Inasar pa ni Hay si Jin na wag umiyak dahil lalo siyang papangit. Hindi pa rin punansin ni Jin ang pang-aasar nila sa kanya. Sinabi pa nila na porket nakatakda siyang maging leader ng pamilya nila ay hindi na siya sasagot. Bumulong si Jin ngunit hindi nila ito narinig. Hinawakan nito si Jin sa balikat at susuntok dahil hindi niya marinig si Jin. Sinangga ni Jin ang suntok at sinabing manahimik siya habang may lumalabas na dark energy sa kanya. Sinampal niya ang isang niyang kapatid at nagalit ito at sabing, ano ang karapatan mo para sampalin ako? At ayon, sinampal ulit siya ni Jin at sa panahong to mas malakas. Naalala niya ang mga pinaggagawa nila kay Jin ay sinuntok niya ito sa sikmura at sinabing di na yun mauulit. Ang tagal nagtimpi ni Jin sa kanila, ngunit ngayon mas mabuti na wag na lang nilang banggain si Jin. Sa pinto, may isang lalaki na nakakapang pula na nagtanong kay Jin kung ano ang nangyari. Nagpalusot si Jin kakan at sinabing nag-away bigla ang magkapatid. Hindi naniwala si Kan kay Jin at tinanong niya to ulit.
Tinignan lang ng masama ni Jin si Kan at inulit ang kanyang palusot. Walang ibang inasahan si Kan sa mga runkandel kahit mga bata ay matitinik. Habang karga niya ang isa sa kambal, hindi lang siya nakipagtalo at tinanggap ang palusot ni Jin. Dadalhin na sana ni Kan ang magkapatid sa doktor, ngunit humindi si Jin at sinabing sumunod ito sa kanya at may pupuntahan sila. Umuulan sa labas at hindi maganda ang panahon. Makikita natin si Jin na katatapos lang ilibing ang ibon na pinatay ng mga kapatid niya. Pinalapag niya kay Kan ang magkapatid sa ilalim ng puno habang wala pa ring malay. Nagbabadyang lumakas palalo ang ulan at tinanong niya kay Jin kung iiwanan lang ba niya ang mga kapatid niya sa labas. Sinabi lang ni Jin na kailangan nilang malaman ang mali nilang ginawa. Walang magawa si Kan kundi sundin ang kanyang master. Umalis na si Jin pabalik ng castle. Nakatingin lang si Kan sa likod no Jin nang biglang naalala niya ang kakaibang naramdaman niya kay Jin. Nalito siya dahil hindi ito aura at lalong hindi mana. Dahil bawal ito sa runkandel. Napaisip siya na hindi lang ito basta away magkapatid at kailangan niya tong i-report sa tatay ni Jin. Tinawag ni Kan, nagdumaan na guard at inutusang dalhan siya nito ng kabayo. Nakatingin si Jin kay Kan sa bintana at inaasahan niyan mag-report ito sa kanyang tatay. Hindi lang basta guard si Kan, siya din ang inatasan ng kanilang tatay upang bantayan ang magkakapatid. Naisip ni Jin na dahil mukhang magic ang kanyang ginawa sa mata ni Kan, wala siyang magagawa kundi sabihin ito sa Patriarch. Shadow Energy. Ito ang katibayan ng kontrata ni Jin kay Solderet. Dahil sa kapangyarihang ito, naisip ni Jin na gumagana pa rin ang kontrata kahit namatay siya at dahil dito, hindi ako tinatablan ng mga sumpa kagaya na lang ng sumpa sa dati niyang buhay, ang Bladed Illusion. Dahil dito, wala na ang pinakawalang kwentang runkandel. Pinangako niya sa sarili niya na mula ngayon magbabago na ang kanyang buhay kumpara sa dati. Ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay makita ang kanyang tatay. Pansamantala, habang nakayuko, natapos na mag-report si Kan sa Patriarch, inulit lang niya ang sinabi sa kanya na natalo ni Jin ang Tona Twins. Pagkatapos, inutos ng Patriarch kay Kan na tipunin ang mga flag bearers. Kailangan kong makita ang bunso, isang lalaki ang nakayuko at sinabing handa na ang 7 flag bearers at 200 na sundalo. At makikita natin ang mga miyembro ng flag bearers. May isang babae na puti ang buhok, ang lalaking nag-report sa Patriarch, isang babae at lalaki at 3 pang flag bearers. Matapos magsama-sama, sumigaw ang Patriarch na tara na sa Storm Castle. Nakikita natin ang Rincandel flag na hinahangin. Pinakita si Mary Roncandel, ang ika-7 flag bearer. Tinanong niya ang kuya niyang si Diffus kung alam ba niya ang nangyayari dahil tinanong na din niya ang ate Luna niya at wala din siyang alam. Tinatamad niyang sinabi na busi siya sa panggugulpi ng mga mages. Ang katabi niya ay si Diffus Roncandel, ang ika-4 na flag bearer. Inisip niya na lalabas na ang Tona Twins sa Storm Castle sa isang taon kaya malabong tungkol sa kanila ito. Naisip ni Diffus na baka dahil sa bunso kaya sila pinatawag. Nagtaka si Mary kung bakit ang bunso. Sabi naman ni Diffus ay baka dahil sa napili ni Jin ang espada ng Patriarch. Sa harap, isa sa mga flag bearers ang suminyas sa magkapatid na wag maingay. Siya si Luna Roncandel, ang unang flag bearer. Napaisip si Mary kung bakit biglang naisipan ng kanilang tatay na bisitahin ng personal ang kanilang bunso. Ganun ba talaga siya ka-espesyal? Pansamantala, inaayos ng yaya ni Jin ang kanyang polo at sinabing pupuntahan siya ng kanyang tatay. Napaisip si Jin na baka sinabi ni Kan sa tatay niya ang lahat ng nakita niya. Masinop masyado si Kan kaya hindi niya sasabihin na gumamit si Jin ng magic kung wala siyang katibayan. Sinabi lang niya kung ano ang mismong nakita niya. Malamang interesado ang tatay ni Jin sa mga sinabi ni Kan. Para malaman niya kung makakatulog ba ito sa pamilyang Roncandel. Nagbukas na ang pinto at pumasok na ang mga sundalo na nakasuot ng bakal na armor at lahat ng tao
ay binati ang akin tatay. Pinatawag ng patriarch ang Tona twins. Nakayuko ang kambal sa harap ng kanilang tatay. Tinanong niya sa kambal kung ano ang kasalanan nila sa naging away nila ni Jin. Nabigla ang kambal sa tanong at nagsinungaling sila sa kanilang tatay. Sinabi nila na wala silang kasalanan at una silang inatake ni Jin. Sinabi din nila na may kakaibang kapangyarihan si Jin na hindi aura, na mukha itong magic. Ang kambal na tuwang-tuwa, sinabi na pinagbabawal ang magic sa kanilang pamilya. Pinipilit pa nila ngunit pinigilan sila ng kanilang tatay at sabi, "Tandaan niyo to mga anak, hindi kayo makakaligtas sa pamilyang Runkandel ng ganyan." Napatingin lang ang magkapatid sa kanilang tatay at hindi na nakapagsalita. Pinatawag sa kanila si Jin ng kanilang tatay. Ang tatay niya, si Chiron Runkandel, ang pinakamalakas at pinakamalamig na taong kilala ni Jin. Siya ang pinakamalakas sa kanilang panahon. Kilala din siya bilang demigod, isang Genesis Knight. Dati ay kagaya din siya ng ordinaryong tao, pero pagkatapos niyang maging demigod, nawala na ang lahat ng pantaong emosyon niya. Ngayon, wala na siyang ibang gusto kung ang pag-unlad ng kanilang pamilya. Para kay Chiron, walang kwenta ang walang talento sa espada. Dati, ang kagaya kong walang talento sa espada, para sa aking tatay ay wala akong kwenta. Pero iba na ngayon. Sa pangalawa kong buhay, sisiguraduhin kung wala nang mang-aapi sa akin, ang papasok si Jin sa pintuan, lahat ng mata ay nasa kanya. Pagpasok pa lang niya at yumuko agad siya at binati niya ang tatay niya ng formal, "Bakit mo ako tinawag na patriarch at hindi tatay?" Tanong no Chiron. Sinabi ni Jin na lahat ng nakakatanda niyang kapatid, lahat ng sundalo at daan-daang kapamilya ang nandito ngayon, kaya akala niya opisyal na dalaw ito, kaya tinawag siya ni Jin na patriarch. Nabigla si Luna sa sagot ni Jin at sinabing natuwa ang tatay niya sa kanyang sagot at nagpasalamat sa kanya si Jin. Sinabi ni Chiron na ibang rason ang pagdalaw niya sa castle ngayon kaya maaari niya siyang tawaging ama. Tinanong din niya kay Jin ang tinanong niya sa Tona twins. Ano ang nagawa ng mga kapatid mo para mag-away kayo? Hinigpitan niya ang kanyang kamay at sinabing paghihiganti. Sabi pa niya na kapag mayembro ka ng Runkandel, kailangan mong ibalik ang ibinigay sa'yo, mabuti man o masama. Natuwa si Mary sa naging sagot ni Jin. Walang nasabi si Chiron at makalipas ang ilang segundo, pinalabas niya lahat ng nandun maliban sa bunso. Nagtanong ang ibang sundalo kung napasa ba ni Jin ang test ng patriarch. Isa sa mga flag bearers ay nagsabi na wag tumunganga at utos ito na patriarch. Umuo ang mga sundalo. Bago umalis si Mary, nakangiti niyang sinabing ang solo na usapan kasama ang kanilang tatay ay napakahusay para sa isang bata. Pinalabas ko ang lahat dahil may mga katanungan ako para sa'yo. Sabi ng Tona twins ay meron ka daw kakaibang kapangyarihan. Ay isang Runkandel ay mahigpit na pinagbabawal ang paggamit ng magic dahil hindi nyo maaabot ang tuktok na pag-espada kung mag-aaral din kayo ng magic. Ano ang kapangyarihang ginamit mo? Kapag gumamit ka ng magic, hindi ko ito palalagpasin. Sasagot na si Jin, inisip niya na basta alam ng kanyang tatay ang kapangyarihan niya, hindi niya ito babaliwalain. Sabi ni Jin ay hindi siya sigurado. Hindi ito magic, hindi din ito aura. Kaya nagtataka ako kung ano ang dapat ko itawag dito. Gumawa siya ng shadow energy sa kamay niya para ipakita kay Chiron at kung pwedeng bigyan niya ito ng pangalan. Nung makita ito ni Chiron ay nalaman niyang ito ang kapangyarihan ng nagdiskubre sa Runkandel. Sa pagtingin niya dito, nalaman ng tatay niya na ang kapangyarihan na ito ay shadow energy. Kaparehas ng energy na nasa barisada. Naisip ni Chiron na dahil dito, baka si Jin ang nakatadhanang mamuno sa pamilyang Runkandel. Si Jin, na may hawak na bilog na shadow energy, ay tumawag sa kanyang tatay. Nagsalita ang tatay at sinabing yan ang kapangyarihan ni Solderet, ang hari ng shadows. Tinanong ni Jin kung totoong sa hari ng shadow ang kapangyarihan na nagagamit niya.
Umoo si Chiron at sinabing gumawa ng kontrata si Solderet sa founder ng pamilyang Runcandel na si Lord Temar at ang Panginoon na tumulong mabuo ang kanilang pamilya. Pero nung namatay na si Lord Temar, hindi na ulit nagpakita si Solderet sa mga Runcandels. Pero mukhang sinusubukan niyan bumalik sa mga Runcandels sa pamamagitan mo. May tanong si Jean sa kanyang tatay. Sino ang mas malakas sa inyo ni Solderet? Tumalikod sa kanya si Chiron at nag-isip. Hindi daw niya alam dahil hindi pa siya nakakalaban ng God dati. Inisip ni Jean ang sagot habang nakangiti at sabing, yan talaga ang sagot ng pinakamalakas sa mundo. Lumingon si Chiron kay Jean at tinawag itong anak habang papunta ang kanyang kamay kay Jean. Napakaganang tanong, sabi niya, naintriga ako sa mga tanong mo. Tama nga na pumunta ako ngayon para makita ka. Ako naman ang magtatanong sa'yo, yang kapangyarihan na yan, paano mo yan gagamitin? Nilagay ni Jean ang kamay niya sa kanyang dibdib at sinabing gusto niya itong gamitin para sa pamilya. Tumingin ng seryoso ang tatay kay Jean, sabay tawa ng malakas. Nakakatawang kasinungalingan, ginulpi mo ang Tona twins, pinabayaan sila sa ulan, tapos sasabihin mo na para sa pamilya? Magsabi ka ng totoo. Nakatayo lang si Jean habang nakayuko ang ulo, sabi na at hindi niya ito palalagpasin. Dahan-dahan nagsalita si Jean at sinabing gusto ko gamitin ang kapangyarihan na to para sa sarili ko. Napatingin lang siya kay Jean sandali at sinabi na mas gusto niya ang sagot na yon. Paalis na si Chiron at sinabing babantayan kita. Palabas na si Chiron ngunit nakatayo pa rin doon si Jean. Pagkasara ng pinto ay para siyang nabunutan ng tinik. Kabadong-kabado siya at masaya na nalampasan niya yon. Natuwa si Jean na nagkaroon siya ng karapatan para gamitin ang shadow energy. At di niya akalain na may ekspektasyon sa kanya ang kanyang tatay. Ibang-iba na nga ang buhay niya kumpara dati. Naglalakad si Jean at ang yaya niya sa castle nang biglang may tumawag kay Jean. Ito ay si Mary at binigyan niya si Jean ng kahon. Tinanong niya kay Mary kung ano ang laman ng box at sinabi niyang ito ay espesyal na regalo mula sa kanyang ate. Sinabi pa niya na ilaga niya ito at kainin mabuti para lumakas ng mabilis. May nagtanong kay Mary kung nasaan ang kanyang bagahe at sinabing binigay niya ito kay Jean. Napaisip na lang si Jean kung bakit kaya siya binigyan ni Mary ng regalo. Binuksan ni Jean ang kahon at nagulat ang yaya niya. Nag-iilaw ng kulay orange ang lumalabas mula sa kahon. Phoenix Heart. Para ibagay ito sa isang bata, baliwata si Ate Mary, Mary Runcandel, 6 na star na sundalo at pang-7 flag bearer na kilala bilang Windfury Mary. Meron din siyang isa pang palayaw na hindi masyadong kilala, the Mad Woman of the South. Alam na ni Jean kung bakit ito ibinigay sa kanya ni Mary, para mabilis siyang lumaki at lumakas para makapaglaban sila. Habang nasa lamesa, naalala ni Jean na kapag kinain ito habang bata pa, ay mapapabilis ang paglaki at magkakaroon na pangkontra sa apoy. At isa pa, ang Phoenix Heart ay kailangan ng isang 6 na star mage para makapagpalabas ng Phoenix ng ligtas. Naiisip ni Jean na magkakaroon siya ng Phoenix balang araw. Dumating na ang kanyang yaya at inilapag ang sabaw sa lamesa. Ang ganda ng natanggap mo na regalo galing kay Ma'am Mary, sabi ng kanyang yaya at pinakain na siya habang mainit pa ang sabaw. Kakain na sana si Jean pero napansin niyang nasa likod niya ang Tona twins at mukhang nainggit sa pagkain ni Jean. Napansin nila na madaming naluto si Gilly at baka pwede silang makahingi. Tinanong ni Jean kung gusto ba talaga nila ng sabaw at dali-daling tumango. May hiniling muna si Jean sa kanila bago niya bigyan. Nagpunta ang kambal sa minahan at nag-umpisang maghukay. Bakit kailangan natin gawin to? Wala naman nandito, bakit dito tayo naghuhukay? Paano kung may makakita sa atin dito? Pag may nakakita sa atin ng bunso, ang malalagot. Tama, kailangan lang natin nung sabaw. Napag-isip nilang dalawa na medyo nakakatakot pala ang kanilang bunso. Meron palang kwarto na nandun sa baba ng pinaghukayan ng kambal. Dito may makikitang tao
na nasa loob ng cell na puno ng tubig. Malalaman mo agad na bantay sarado ito. Nakita na ng klaro ang tao na nakakulong at nakita natin na naglalabas ito ng maitim na aura. Nakabalik na ang kambal at natapos nila ang pinagawa ni Jin. Nabigla si Jilly sa itsura ng dalawa. Maligayang pagbabalik mga kuya. Ang bilis niyong maghukay, napasigaw na lang ang kambal ng manahimik ka, natapos na namin ang pinapagawa ko, amin na ang sabaw. Lumapit si Jin sa kanila at sinabing nakaredy na ang kanilang sabaw sa lamesa. Nang makita nila yung dalawang kutsara, napatanong na lang sila ng nasaan, napatingin na lang sila kay Jin at tinawag nila itong bunso. Hindi sila masaya na tig-isang kutsara lang sila at hindi ito sapat. Sumagot si Jin na sinabi niya na bibigyan niya sila ng sabaw pero hindi niya sinabi kung gaano kadami at tinupad niya ang kanyang pangako. Inasar ni Jin ang kambal at sinabi na kumain ng madami. Pagalit naman nilang sinabi na oo at salamat, makikita natin na nasa kagubatan ng ating bida. Inalis ni Jin ang kanyang kapote at akala niya na hindi inayos ng kambal ang trabahong ginawa nila pero mahusay ang pagkakagawa. Kinatok ni Jin ang pader at naisip na sa kapal na yon, isang star magic lang ang kailangan para makalusot dito. Pagkatapos, gumawa si Jin ng berdeng bilog na magic. Sinabi niya na medyo naiinis siya dahil naiipon ang mana niya nang hindi niya nagagamit. Dinikit niya ang mga kamay niya sa pader at may bilog na magic circle na lumabas. Nagsiliparan ng mga bato at sa wakas ay nakapasok na din siya sa Runcandel's Secret Library. Hindi siya nakapunta dito sa dati niyang buhay kaya medyo naninibago siya dito. Tumayo siya sa harap ng pinto at sinabing kailangan niya ng password. Nakangiti niyang sinabi, ang Runcandel's child is here to console Murakan. Gumalaw ang pinto at nagbukas at pumasok na dito si Jin. Ang Runcandel's Secret Library. Dito tinatago ang mga secret tomes na pamilya. Sobrang laki ng lugar na ito. Ang mga flag bearer lang ng Runcandel ang pwedeng pumasok dito. Sa dati niyang buhay, sinabi ng isang flag bearer kay Jin na walang punto para malaman niya ang lugar na ito dahil hindi naman siya magiging flag bearer. Pero ito ay naging isang malaking tulong. Gagamitin ko ito ng maayos. Biglang nakita ni Jin ang kakaibang aura. Hindi niya alam kung ano ito. Nung makalapit siya, doon niya nakita ng maayos na may kaliskis ito at hindi ito tao. Bakit kaya ito? Bigla niyang naisip na baka ito si Murakan dahil sa password na sinabi niya. Black Dragon Murakan? Sa pagkakaalam ni Jin, natalo ng founder nila ang Black Dragon Murakan at napadpad ito sa mahimbing na pagkatulog. Hindi siya makapaniwala na totoo ang mga kwento. Biglang natauhan si Jin na ang pinunta pala niya doon ay ang mga libro na hinahanap niya. Nagpatuloy siyang naghanap. Si Murakan, na natutulog ng ilan libong taon, ay biglang gumalaw ang daliri. Natagpuan ni Jin ang hinahanap niya at meron sekretong libro doon na galing sa iba't ibang pamilya. Inumpisahan niya sa Kungen family dahil pamilya din sila ng swordsmen. Sa pagbabasa niya, napagtanto niyang masyado pang mahirap ito para sa kanya. Gusto niya na iuwi ang mga libro sa kanila, ngunit baka mahuli siya dahil wala siyang pagtataguan. Nakaisip siya ng paraan at kukopyahin na lang niya ang mga libro kada punta niya. Sa susunod na araw, bumalik siya para kumopya ulit ng libro. Bigla siyang nagulat dahil may narinig siyang ingay at napatayo siya sa lamesa. Tinanong niya kung sino ang nandun. Hindi siya makapaniwala na may magpupunta doon galing Storm Castle sa oras na yon. Bigla ang bumukas ang pinto at may lumabas at tinanong neto si Jin kung ano siya. Nagulat siya pero nakilala niya si Murakan. Nalilito si Jin kung ano ang nangyayari dahil hindi naman nagising si Murakan sa dati niyang buhay. Nakatitig Lingji si Murakan ng masama kay Jin. Nakatayo sa takot ang ating bida at pinapakalma ang kanyang sarili dahil si Murakan naman ay ang guardian dragon ng kanyang pamilya at kung pinakita ko ang aking respeto ay hindi niya ako masaktan.
Nagpakilala si Jin na isang anak ng Runcandel at binati ang guardian ng pamilya. Pagkarinig nito, nagbago ang mukha ni Murakan at kitang nagalit ito. Sumigaw ito at tinanong paulit-ulit kung tinawag ba niya si Murakan na guardian. Tinanong ni Murakan kung sino si Jin para tawagin lang siya na isang guardian. Pasigaw niyang sinabihan ang mga Runcandels dahil kung ano-ano ang tinuturo nila sa kanilang magbata. Sinabi niyang hindi siya magwawala dahil dito pero nagagalit siya. Pero sa nakikita natin at nagwawala na nga siya kanina pa. Pagkatapos ay naupo si Murakan, ngunit galit pa rin ito. Sinabi niya na nagising siya dahil may naamoy siyang maganda pero ang nakikita lang niya dito ay isang bata. Lumapit si Murakan at inamoy nito si Jin at tinanong kung bakit nakakaamoy siya ng shadow energy sa kanya. Sinabi pa niya na kahit matulog siya ng ilan libong taon ay hindi niya malilimutan ang amoy na yon. Ayon kay Murakan, ang amoy na ito ay manggagaling lang sa tao na may kontrata kagaya ni Temar. Biglang naintindihan na ni Jin na siya ang dahilan kung bakit nagising si Murakan. Pinipilit pa ring hanapin ni Murakan ang amoy ng shadow energy. Tinawag ni Jin si Murakan at dali-dali naman siyang lumingon dahil meron ngang alam si Jin. Pinakita ni Jin kay Murakan ang paggamit niya ng shadow energy at sinabi na ito daw ay kapangyarihan ni Solderet. Hindi makapaniwala si Murakan at inaasahan LNG niya na biro ito ni Solderet. Hindi siya masaya dahil ang hinihintay niyang kontraktor ng libong taon ay isang bata. Nanahimik sandali ang dalawa at sinabi ni Murakan na meron siyang pangako kay Solderet at kailangan niya si Jin para matupad ito. Nagtaka si Jin. Sabi ni Murakan ay sasabihin niya ito lahat mamaya dahil hindi siya makapag-isip ng maayos dahil kagigising lang niya at hindi niya alam kung maiintindihan ito ni Jin. Pero gusto pa rin niyan magpakilala ng maayos sa kontraktor ni Solderet. Nabalot ng shadow energy si Murakan, nagulat si Jin sa dami at lakas ng shadow energy na ginagamit ni Murakan. Nagpakilala siya bilang representative ni Solderet, isang kaibigan at ang huling lahi na may purong shadow. Ayon sa ilan libong kontrata, mula ngayon ay makikipagtulungan siya kay Jin sa tabi niya. Hindi makapaniwala si Jin na tutulungan siya ni Murakan at susunod ito sa kanya. Si Murakan, habang nakaanyong dragon, ay pinapasabi ang pangalan ng kontraktor ni Solderet. Napangiti ang bida habang sinagot siya ang tanong na Jin Runcandel ang panlabing tatlo at bunsong anak ng Runcandel.